Napakasarap, mga kapatid at mga kaibigan, na dalhin tayo ng Panginoon dyan sa Kanyang presensya. And thereby, we worship Him in the beauty of His holiness. And you know, ito ngayon ang ating katanungan. Topic ito natin ngayon, ang pagsasamba ba sa Panginoon ng mga tunay na mananampalataya ay napahina o lalong napalakas dahil dito sa COVID-19. Yun pong ating pag-uusapan ngayon. Worship due to COVID-19, impaired or enhanced? Alam po ninyo kung bakit napakahalaga po nito? Kung mayroon pang glorious privilege ang isang tunay na mananampalataya, ay ang makapagsamba siya sa tunay at buhay na Diyos. That is the great privilege. In fact, that is why God saved us, to bring us unto Himself and to glorify Him forever. So, that is the aim of God. Our highest good is in worshiping the true God. That's our highest good. And so, ito nga na katanungan na ito, napakahalaga na mabigyan natin ng kasagutan. Napahina ba ang pagsasamba ng mga tunay na mananampalataya dito sa tunay at buhay na Diyos dahil sa COVID-19 o lalong napalakas at napasigla? Mga kapatid, as I have said, napakahalaga po nito. At kung maintindihan po natin ito sa pamamagitan ng pagpapaintindi ng Banal na Espiritu, it will liberate us. Palalayain tayo sa kung anong mga ritualistic form at palalayain tayo sa kung anong mga tinatawag in the box na mga activities. But rather, makikita natin na kahit na ang maliit na mga bagay na pwede nating gawin, ito po, according to the Word of God, should be done for His glory and for His honor. And that's why simulan po natin ito, mga kapatid, John chapter 14, John chapter 4. Ito po ang sabi sa John chapter 4. The woman said to Him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship." Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth." Mga kapatid, ito po ang pangyayari na kung saan kausap dito ng Panginoon ang Samaritan woman. At alam naman natin siguro ang istorya nito, na itong mga taga-Samaria ay hindi kinakausap ng mga Hudyo. Kasi nagkaroon nga ng pangyayari na itong Samaria, bagamat ito ay mga Hudyo rin, pero dahil sa mixed marriages, so naging prejudice dito ang mga Hudyo. So bali, nasa kalagitnaan sila ng dalawang probinsya, the province of Galilee and the province of Judea. Itong Samaria, pag dumadaan ang mga Hudyo dito, hindi sila dumadaan sa gitna. Dumadaan sila doon sa tabing dagat. Kaya ayaw nga nilang makasalubong itong mga Samaritans. And yet, the Lord Jesus Christ, grabe, talaga siya, dahil very compassionate God, then dumaan siya in the midst of Samaria. At na-meet niya itong Samaritan woman na talagang pagod na sa kasalanan. And then, sa madaling istorya,
kinausap ito ng Panginoon. At of course, at the end of the story, makita natin na talagang naligtas ito ang Samaritan woman. Pero dito sa pag-uusap nila ng Panginoon, sabi ng Samaritan, sabi niya, kayo na mga Hudyo, nagsasabi kayo ang pagsasamba diyan sa lugar sa Jerusalem. Pero kami na mga taga Samaria, dito kami sa bundok ng Samaria. Sabi ng Panginoon, babae, sinasabi ko sa iyo, darating ang araw, at ito na nga, na ang mga magsasamba sa Ama, magsasamba sa Espiritu at sa katotohanan. And then, he repeated that. So magtatanong tayo ngayon, ang mga tunay na mananamba ay magsasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit sinabi ito ng Panginoon? Bakit sinabi niya na darating ang panahon, at ito na nga, na hindi sa Jerusalem at hindi sa Samaria ang pagsasamba, kundi ang magsasamba, mga tunay na mananamba sa Panginoon, ay magsasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Dapat nating maunawaan ito. So, why did Christ say, the hour comes and now is? And then, ito ang sumunod na tanong. Itong mga Old Testament saints, hindi ba sila tunay na mananamba sa tunay na Diyos? So, in order to understand this, mga kapatid, I think we need to go back to the usage of that word, worship. Hindi naman tayo scholar. Hindi naman tayo parang magaling sa Greek o magaling sa Hebrew. Hindi po. I do not assume that. Makapag-research lang naman tayo ng konti ngayon. Pero ito, kailangan po natin maintindihan para malaman natin kung ano ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito na tunay na mananamba. Sa Old Testament, mga kapatid, ang salitang worship in the Hebrew is the word histaba. Ang kanyang basic meaning ay magpatirapa sa harapan ng Diyos. So, bow down. Na mayroong paghanga, mayroong pagrespeto, mayroong pagsamba. O kaya't mayroong talagang nandoon ang pagkilala na itong sinasamba niya ay talagang greater than himself. Ibig sabihin, ito nga ang Diyos. And ito, of course, 171 times. Sa New Testament, mga kapatid, ang ginamit na salita na equivalent o kaparihas lang sa kahulugan ng tinatawang histaba is the Greek word proskuneo. Ang salitang proskuneo naman, ginamit ito sa Gospels 26 times. And then sa epistle, with those epistles na pinasulat, hindi ginamit, isang beses lang na ginamit doon sa 1 Corinthians chapter 14. Ibang word ang ginamit doon, pero pagsamba pa rin. So, pag-aral natin na yun mamaya. So, sa Book of Revelation, especially doon sa pag-awit ng mga angels at pag-awit ng mga redeemed, yun, ginamit pa rin itong salitang proskuneo. Proskuneo. It's now in the presence of God. At yung mga titipunin na mga tunay na mananampalataya from the whole earth, all tribes, peoples, and so on, then they will worship the Lord. At ang gamit doon ay proskuneo pa rin, to bow down. However, mga kapatid, sa mga epistles, simula sa Book of Romans, hanggang sa Book of Hebrews, hanggang sa Book of Jude, mga kapatid, walang ginamit na salitang proskuneo, except one, sabi ko na nga kanina. Ang ginamit na salita ay ang salitang latrio. Ang latrio naman, ito ay the verb form ng latria. So, example po niyan, mga kapatid, ang Philippians chapter 3, verse 3. Ito ang Philippians chapter 3, verse 3. For we are the circumcision which worship. The word worship there in the Greek is latrio. God in the Spirit. And rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. So, maliwanag po yun. Iba ang ginamit. It's not the Greek word proskuneo. And then, pagdating natin sa Romans chapter 12, verse 1, in noun form, that's the word latria, sabi dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice,
holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Now, that is King James translation, yung reasonable service. Pero nagtataka tayo bakit doon sa Philippians chapter 3, King James din yun, pero worship ang ginamit. Ha? Isang word ang pinanggalingan, pero dalawang salita ang translation in the King James. Oh? Dalawang translation o dalawang salita. Now, that word service is the same as the word worship doon sa sinasabi sa Philippians chapter 3, verse 3. Bakit ganun? Okay? Of course, mga kapatid, kung nag-aral po tayo sa Book of Romans, one of these days, if the Lord would allow us, we will have a series on the Book of Romans. Ito po, this is the practical side na o practical part ng Book of Romans. The doctrinal side o doctrinal part, nagsimula sa chapter 1 and then hanggang sa chapter 8, then chapter 9, 10, and 11, yung dispensational side patungkol sa mga Israelita. And then this one is about the practical. Ang ibig sabihin, ang mga tunay na mananampalataya ay china-challenge dito na kayo, dahil kayo ay mga nakatanggap ng habag ng Diyos, yung mga katawan nyo, ihandog nyo sa Panginoon para gamitin kayo ng Panginoon dito sa tinatawag reasonable worship or acceptable worship. So, ibig sabihin, iba ang ginamit na salita, that's the word latrio, it's not proskuneo, at may dahilan ito kung bakit. Pag-aralan po natin ito, maya-maya lang po, makita po natin at maunawaan po natin by the Spirit of God na magpaunawa po sa atin. So, itong tanong natin, why did Christ say, the hour comes and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth? And then, were the Old Testament saints not true worshipers? Ganun ba yun? Ang answer po natin, the Old Testament saints were also true worshipers. Tunay po sila na mga mananamba sa tunay at buhay na Diyos. Yung mga Old Testament saints like Abraham, Moses, yun, ang mga nangaligtas din doon. Subalit, ang pagkakaiba ng pagsasamba nila sa pagsasamba natin, there was a change in the focus and form. Okay? There was the change in the focus and form. Sa focus at sa form, but not in essence. Hindi doon sa sustansya. Sa forma lang at sa focus, nagkaroon ng pagbabago. Bakit? Ito po, ang focus sa lumang tipan sa pagsasamba na change o na bago mula sa outward acts of Jewish sacrifices to the personal inward act or acts of communion with God. Now, mahalaga po ito na maintindihan po natin, mga kapatid. Nandoon pa rin ang pagsasamba na inward, subalit outwardly, iba ang forma nila sa pagsasamba na katulad natin. Okay? Ang halimbawa po niyan, halimbawa ito, some of the outward acts, halimbawa, rending of clothes, shaving the head, putting on sackcloth. Ito kung meron sila ng mga kalungkutan, meron silang hinihingi sa Panginoon, they are mourning. Katulad ngayon, they are mourning. O we are mourning. Ganon. So, ang ginagawa nila doon, bali sinisira nila ang kanilang damit or yes, they render clothes, then nagpapakalbo sila, naglalagay sila ng abo diyan minsan sa ulo nila at naglalagay ng yung sackcloth, and then they fall down to the ground. Ito yung histaba. Now, example po niyan si Job. Naalala niyo si Job? Job chapter 1 verse 20, sabi dito, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. So itong outward expression ni Job nang nangyayari sa loob ng kanyang puso. Ano yung nangyayari sa loob? Alam naman natin ang nangyari sa kanya, di ba? In just one day, nawala ang kanyang pag-aari. Namatay ang kanyang 10 anak. Nagkaroon siya ng mga pigsa, sugat sa katawan.
na ang Biblia, ang Panginoong Jesucristo, sinasabi o nagsasabi na hindi naman dahil sa kasalanan ni Job nangyari ito, kundi challenge ni Satanas. Challenge ni Satanas ang Diyos at sabi, pinaglilingkuran ka ni Job, yung sinasabi mo na matuwid, pinaglilingkuran ka dahil palagi mo siyang pinagpapala. Marami kang ibinigay sa Kanya. Kaya, nagsasamba siya sa iyo. Para bagang ang sinasabi ni Satanas, hindi ka karapat-dapat na sambahin. Sinusunod ka lang dahil binibigyan mo sila. Parang katulad ng mga politiko. Pag malaki ang ibinigay, yun ang ibinubuto ng tao. Pero hindi naman karapat-dapat na butuhan, kaya lang malaki ang ibinigay. Parang ganun. Parang si Job ay naglilingkod lang sa Panginoon o nagsasamba sa Panginoon dahil sa material blessings o sa blessings na binibigay ng Panginoon sa kanya. So sabi ng Panginoon, sige, kunin mo lahat yan. Huwag mo lang hihipuin ang kanyang kaluluwa. Huwag mong pakialaman ang kanyang kaluluwa. At yun nga ang nangyari. At dito napatunayan at makita natin na ang nasa loob ni Job ay ang satisfaction niya sa Diyos. Hindi pala sa material. And that's why, kahit na nawala ang material, nagsamba pa rin siya. At ang outward expression ng kanyang inward satisfaction diyan sa Diyos ay itong nakita natin. He rent his mantle, shaved his head, fell down upon the ground, and worship. Mga kapatid, this is more than ritualistic. This is an inward experience na dapat nangyayari sa mga tunay na mananampalataya. Kung mayroon mang mga pagbabago sa outward expressions, it doesn't matter. It doesn't matter. Basta mayroong nangyayari sa loob. So, nakita po niyong punto? So, we move on. Ang truth to learn dito, ito po, outward acts must come from an inner satisfaction in God. So, itong pagsasamba sa ating kapanahunan ngayon na pinigilan ang tao magkaroon ng pagtitipon. Now, mapigilan kaya nila ang puso natin? Mapigilan kaya nila ang puso natin na magsamba sa tunay at buhay na Diyos? Ang outward expression lang ang parang napigilan. Isa sa mga outward expressions. Maraming outward expressions eh. Hindi tayo nakatali doon sa ritualistic expressions na nangyari doon sa lumang tipan. In many ways, that's why we need to understand this meaning of latrio. So we move on mga kapatid. Sa Joel chapter 2, verse 13, makita nyo na ang emphasis ng Panginoon na tinatawag outward expression must come from the inside. So hindi nagbago. Hindi nagbago, ganun pa rin. Ang nagbago, yung outward expression. Pero yung pagsamba sa tunay at buhay na Diyos, dapat nagmumula sa loob. Tandaan po ninyo yan, nakikita ng Diyos ang puso natin. At itong sabi, so rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and He relents from doing harm. Rend your heart and not your garments. Maaari kasing maging, may outward expression ang tao. Maaari niyang gayahin ito. Mag-iiyak-iyak siya, luluhod-luhod siya, pupunitin niya ang kanyang damit, tapos maglagay siya ng saklot sa kanyang ulo, mag-lay prostrate siya sa niluluran niya dyan. But then those are outward expressions. Sabi ng Panginoon, hindi yan ang hinihingi ko. Hindi yan. Ang hinihingi ko, yung sa loob ninyo. Rend your heart. Ibig sabihin, katulad ngayong COVID-19. Okay? Noong una siguro, isigulaki tayo. Nag-attend ng corporate worship, dala ang cellphone, nakikipag-text, kahit na nagpipreach ang pastor. Ngayon, nawala na yan na pagtitipon. Baka nagte-text ka pa rin. Baka wala kang pakialam sa buhay mo.
Baka ang iniisip mo, okay lang, mabuti nga. Hindi ako na-require magising ng maaga para mag-attend. Okay lang ako dito. At hindi ka nga siguro interesado. Now, there's something wrong. You must start questioning yourself. Na ang nararapat, mga kapatid, ay ganito. Kahit na wala nitong corporate worship, ang puso natin ay dapat nagsisiyasat. Ay, ibig sabihin, bakit nangyari ito? Baka darating ng Panginoon. At Panginoon, gusto ko makipag-ayos sa iyo. May mga maling priorities ako noon. So ngayon, rend my heart. Ganon ang ibig kong sabihin, mga kapatid. So it's time to check our hearts. Check our hearts. Are we still longing for the presence of the Lord? Or we only long for that corporate, ritualistic worship? Kasi ang worship must come from the heart. Now, Matthew 15, 8 to 9, makapagbibigay din ito sa atin ng instruction tungkol sa tinatawag pagsamba. Sabi dito, "These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me." Sino itong sinasabihan ng Panginoon? Mga relihiyosong mga tao ito, mga Fariseo. Araw-araw nandoon sa templo, lumuluhod, nananalangin, at marami pang ibang ginagawa. Na kung sa outward na tingin, parang akalain natin, ang banal noon. Palaging nasa templo. Pero mga kapatid, ang kabanalan ay hindi po panlabas per se. Nagsisimula yan sa loob at inilalabas. Okay? Mamaya, pag-aralan natin yun. So, sabi ng Panginoon, their heart is far from me, and in vain they worship me. Sayang lang ang pagsasamba, teaching as doctrines the commandments of men. So, nagpapahiwatig dito ang Panginoon na ang pagsamba na wala naman sa puso kahit saan ka, mali pa rin iyon. Sayang lang yun. Di ba? So, very, very important na ma-check po natin ang ating mga puso dito sa tinatawag pagsamba sa tunay na Diyos. When the heart is far from God, worship is vain, empty, non-existent. Wala yun. Ikisan lang yun ng Panginoon. Nothing yan. At tandaan po ninyo, minsan, o maraming beses siguro, nangyayari ito sa mga tinatawag mananamba in that corporate worship. I am not against corporate worship per se. It must be in the proper place. What I mean the proper place, sa tama na outward expression rather. So, ang ibig kong sabihin dito, mga kapatid, na nangyayari ito, kasi kung minsan, hindi naman preparado ang puso. Ang iba nga, ang motibo, para lang hindi masabi na heretic siya, o kaya backslider siya, kaya mag-attend siya. At pagdating niya doon, pag hindi niya nakita ang kanyang kaibigan, sa isip niya, backslider yun, nag-backslide naman ang kaibigan ko. Sa halip na ang isipin niya doon, kailangan mapuno ako ng pagpapala ng Panginoon. Kailangan ang gutom ko na kaluluwa ay mapuno, mapakain, para puntahan ko yung kaibigan ko na hindi nag-attend ngayon, o ang kapatid ko na hindi nag-attend ngayon. Yun ang dapat eh. Pero ang iba ang nangyayari, para bagang relihiyon. Mga kapatid, dumaan po ako sa relihiyon. Dumaan ako sa ganyang ritualismo. Sincere po ako, pero empty. In vain worship. Hindi lang na mali yung pagsasamba, kundi mali din yung sinasamba namin noon. Hindi ang tunay at buhay na Diyos. So, very, very important, mga kapatid. So, pangalawang focus na nabago. The focus of worship was changed, hindi lang yung outward to the personal communion, kundi from a specific local place to the magnificent and omnipresent person. So, nang sinabi ng Panginoon doon sa Samaritan woman, sabi ng Panginoon sa John 4:21, sabi niya, hindi sa bukid nito, ni sa Jerusalem, magsamba sa Ama. So ngayon,
Ano ba ang ibig sabihin nito? Sa lumang tipan, mga kapatid, dapat nating maintindihan ito. Sa lumang tipan, mayroong specific place lang na dapat silang magsamba. Doon nga sa Jerusalem. At bakit? Kasi nandoon po yung Shekinah glory. Yung Shekinah glory, that is the immediate presence of God in the Old Testament. Naalala niyo mula doon sa Mount Sinai na nandoon sila nasa ibabaw ng bundok, in the top of the mountain, yung parang ulap kung gabi o kung umaga at parang apoy kung gabi. At sinusundan sila paglakbay nila. Naalala niyo yan? And then dumating ang panahon na si Moses, sabi ng Panginoon, gumawa ka ng tabernakulo. That's in the book of Exodus. At matapos magawa yung tabernakulo, lumipat yung clouds or pillar of fire from the top of the Mount Sinai, lumipat doon sa tabernakulo at nanahan doon sa tinatawag Shekinah glory, the Holy of Holies. And then later on in 1 Kings, nang pinagawa na ni Solomon yung templo, lumipat naman yun from the tabernacle to the temple. And that's why it was ordained na doon lang sa Jerusalem dapat magsisamba ang mga tunay na mananampalataya. Hindi pwede sa Samaria. Doon sa Samaria, doon ang pagsamba sa mga idols na ginawa ni Jeroboam. So yun nga, Jerusalem. Ngayon, sinasabi ng Panginoon, ngayon, makikita mo, babae, hindi sa Jerusalem, ni sa bukid na yan ng Samaria, kundi ang magsasamba sa Ama, magsamba sa Espiritu, at sa katotohanan. Ang ibig sabihin, nagkaroon ng pagbabago from a local place to the person. Bakit? Wala na po ng templo, at ang Panginoon hindi na ngayon nakatira dyan sa Shekinah glory. Ang immediate presence niya. Alam natin yon. And that's the reason, ngayon makikita nyo na pwedeng magsamba kahit saan ang mga tunay na mananampalataya. Ito na nga tayo ngayon. Kayo na nandyan sa bahay ninyo, tinipon ninyo halimbawa ang mga anak ninyo at gusto nyo makinig, bago pa siguro makinig, mag-awit tayo mga anak. Awit kayo ng mga Christian songs, and then you worship the Lord in prayer, and then nakinig kayo nitong preaching. We worship. Okay? So hindi po nasira o napahina ni Satanas itong pagsasamba ng mga tunay na mananampalataya. I tell you, mas lalo pang napaigting, mas lalo pang na-enhance. Malalo pang na-enhance. Lalo na kung nagtatrabaho ang Diyos sa bawat isa sa inyo na nakikinig ngayon ng salita ng Diyos. Na hindi ito ritualistic. Ano naman ang ritual dyan? Hindi ko nga ang iba sa inyo, hindi ko kilala Di ba? Pero if you listen to the Word of God, then ito, may pagsasamba na nagaganap sa tunay at buhay na Diyos. In fact, the issue is not the beauty of the place, but the beauty and splendor of the presence of the holy and loving God. Kung minsan we delight na napakaganda ng church building natin, kung minsan we delight na, maganda doon, aircon pa doon, tapos ang music, ang ganda ng music. Nothing wrong about that. Kung talagang magagawa naman na pagandahin, kasi that's for the Lord, okay lang yun. But the church is not that, the building, tandaan ninyo yan. The church is not the building. The church is the people of God na hinango mula doon sa pagkasadlak sa kasalanan. Hinango sila doon at dinala sa kaharian ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya kung ikaw ay tunay na naligtas, kaanib ka ng tinatawag na body of Christ, the church, the ecclesia. Ang problema kasi, na-orient ang isip natin na ang church ay parang building. Kaya kung naiwan ang Bible sa building,
wala na doon ang mga church o ang mga tao, aba, naiwan ko ang Bible ko sa church. Naiwan. Ang ibig sabihin sa church building. Naiwan ko ang payong ko sa church. Pero yung church building, correctionan po natin ang ating mga sarili at pati na ang itinatransmit natin na pagkahulugan o pagpakahulugan ng tinatawag. Church is not a building, neither an organization. It's a group of people. Ecclesia. Mga kapatid, kaya nga kung nandyan kayo, ngayon nagtitipon sa inyong mga bahay, tunay kayo na iglesia ng Panginoon, and they can worship together. So hindi po napahina ni Satanas sa pamamagitan ng COVID-19 itong pagsasamba ng tunay na mga mananampalataya, mas lalong napalakas. Tandaan po ninyo, lalong napalakas. Kasi aabutin kayo sa mga bahay ninyo ng salita ng Diyos. Hindi ba napakaganda yan? Hindi ba napakasarap yan? At kung sa panahon o sa preaching, pagpapahayag ng salita ng Diyos, palaging itinatanghal ang Panginoong Jesucristo. Hindi ang kung anong organisasyon, hindi kung anong pangalan ng organisasyon, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo at ipinapahayag ang kanyang kagandahan na the greatest display of that beauty and glory of the Lord. Alam ninyo? Ulit-ulit sinasabi ko, that's the display of His death on the cross of Calvary. Yung pangyayari doon, wag bulay-bulayan po ninyo ito. Doon tayo ang dapat na hatulan, si Kristo ang hinatulan para sa ating kasalanan. Sino siya? Diyos siya. The second person of the triune God. Kayang-kaya niyang patayin yung mga taong gustong humuli sa Kanya at gustong magpako sa Kanya, but He did not do it. Why? He wanted to display His great love for us. Upang ma-mesmerize tayo, magayuma tayo ng pag-ibig ng Panginoon, upang sa ganun siya lang at wala nang iba ang ating sampalatayanan at siya lang ang papaghariin natin sa ating buhay. You know, if you would not see the beauty of what Christ did on the cross, the beauty of His person and the beauty of His work, kahit na anong sabihin ko sa iyo dito, wala itong kahulugan sa iyo. Pero sinabi ko na po sa inyo, nangyari po yan sa akin way back 1979. Doon ko naunawaan na hindi pala relihiyon ang kailangan ko. Ang kailangan ko, walang iba, yung Kristo na Diyos na nagkatawang tao, na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, sumigaw ng it is finished, tapos na. And then ilinibing, matapos ang 3 araw, siya'y nabuhay na maguli. Siya, naunawaan ko doon na siya ang humalili sa akin. Sa halip na ako ang patayin, siya ang pinatay para sa akin. Naunawaan ko rin doon that He is the propitiation for our sins. Siya ang naging pampalubag loob sa hustisya ng Diyos. Mga kapatid, I cannot understand what kind of love is that, but I would tell you, I have tasted it and continually tasting it. So come to Jesus Christ. Yun po ang kailangan natin. So the issue is not the beauty of the place, but the beauty and splendor of that magnificent person, si Jesus Christ. So when you are in the presence of God, kahit na nasa bahay ka, kahit na kung saan ka ngayon, when you are in the presence of God, you are worshiping. So what about corporate worship? Again, sabihin ko po sa inyo, hindi po ako agrabyado kung mag-worship, corporate worship. Hindi po. Maliwanag naman ang sabi ng salita ng Panginoon. Hebrews 10:25, let us not forget the assembling of ourselves together. But then, sabihin ko ulit sa inyo, outward expression yon. In fact, maaring ang tao nagtitipon sa isang lugar para magsamba, pero ang puso nila wala sa Diyos. Naintindihan po natin yan. So, kung dumating ang panahon na ito, mag-normalize na ang COVID-19, talagang masolve na ito, balik tayo, meron tayo ng corporate worship. Pero sisiguruhin ninyo na yung corporate worship is but an expression of what is happening inside, the personal communion, worship to God. Kasi sayang lang naman kung attend ka ng attend, pagkatapos
akala mo may magic doon, attend ka ng attend, pero wala namang nagbabago sa iyong buhay. Nako, niluloko mo ang sarili mo niyan. So what I'm saying is, corporate worship, kung bigyan ng pagkakataon, then okay. Pero tandaan niyo, sabi ng verse na ito, for where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. That is the omnipresence of the Lord Jesus Christ. Grabe yan, no? Omnipresence of the Lord Jesus Christ. I am preaching today, you are gathering there, small groups. Okay, now, the presence of God is there with you. Diba? Oh, and we can worship. Oh, na-enhance. Oh, ilang bahay ngayon ang nare-reach natin? Halimbawa, ilang bahay? Marami. Ilan itong nagla-like sa atin? Itong nanonood, nag-view. At nag-signify pa nga, 1,000 plus ang viewers. So, mas marami. Di po ba? So, napigilan ni Satanas ng pagsasamba? Hindi po. Napahina niya? Hindi po. Lalong lumakas. Ganun kagaling ang Diyos natin, mga kapatid. He could turn the curse into a blessing. Akala ni Satanas, mapipigilan ang mga mananampalataya na magsamba sa tunay at buhay na Diyos. Hindi po. Lalong napaigting at napasigla ang pagsasamba sa Diyos kung nauunawaan po ninyo ang salitang pagsamba. So, conclusion, I have 2 conclusions, mga kapatid. The first one is, since the essence of worship is satisfaction in God, we must come to Him hungry and thirsty. Saan man tayo, either kung mayroon ng corporate worship, ang very, very important na mangyari kung tayo ay sasamba, either personal, mayroon tayo ng kagutom at kauhaw sa Diyos. Kagutom at kauhaw sa Diyos. Anong ibig sabihin yan? Meaning we come empty to God. Wala tayong dala na parang sasabihin natin, Panginoon, nandito ako, ha? Natuwa ka dahil nandito ako? Bakit? Ano ba? Ikaw bang nagdadagdag ng kagalakan sa Diyos? Bakit? Unhappy ba ang Diyos? Kaya't ikaw ang magpapaligaya sa Kanya. Parang gano'n yan. Oy, mindset natin, ayusin po natin, mga kapatid. Ang Diyos kompleto po yan. Wala siyang pangangailangan na maaari nating idagdag o dagdagan. Tayo ang may pangangailangan. So that's why we come to Him empty. Dala natin sa Kanya ang ating mga problema, ang ating mga kabigatan, ang ating mga kahinaan. Sabihin natin, Panginoon, sinabi mo sa akin cast thy burden upon the Lord and He will sustain you. Narito po ang aking kabigatan. Hindi ko po kaya ito. Panginoon, bigyan mo ng solusyon po ito. That is worship. Hindi na parang tutulungan mo ang Panginoon. So we must be hungry and thirsty for the presence of God, mga kapatid. Yun ang dapat na preparasyon sa tinatawag pagsamba. Kung minsan, preparado tayo sa maraming mga physical na mga bagay, ilang beses balik-balik doon sa salamin para mag-ayos ng sarili. Wala namang problema doon. Wala namang problema. Hindi ako meticuloso sa mga bagay niyan. Pero the best preparation is the preparation of the heart. Tandaan po ninyo yan. Ito pong sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 63. O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. Mga kapatid, nakikita nyo ang intensity ng longings ng psalmist na ito? He's not longing for blessings per se. No, he was longing for the presence of God. My flesh longs for you. Ngayon, kung wala ka nito, dalawang bagay. Maaring wala ka nga ng ganyan dahil hindi ipabuhay ang espiritu mo. Kailangan kang ipanganak na muli. Kaya ngayon, galit na galit ka na naka-quarantine tayo dahil mayroon kang gustong gawin na hindi mo magawa. Ha? Basta gusto mo siguro maglilipad ka sa kung saang bansa o kaya ikaw ay pupunta sa mga magagandang mga lugar seeking for tranquility and peace. No, kaya medyo galit ka siguro. Ha? Ang ibig kong sabihin yan, kung wala ka nitong hunger and thirst for the presence of God, baka hindi ka nga tunay
na nabuhay o na ipanganak na muli. O maaari namang punong-puno ka na, tunay ka naman siguro na mananampalataya, pero punong-puno ka ng mga bagay ng sanlibutang ito at ayaw mong i-unload yan. Ayaw mong iwanan yan. Kaya parang hindi mo na maramdaman ang spiritual hunger and spiritual thirst. It is time to repent. It is time to go back to the Lord, to return to the Lord. Mga kapatid, I'm telling you, it will not, sabihin ko sa inyo ito na hindi ito para sa akin. I'm not saying this for the sake of me. I'm saying this for the sake of Christ and for the sake of you. Okay? So, gusto ng Panginoon manumbalik tayo sa Kanya. Baka dumating na ang Panginoon, pero I don't want na manumbalik ka lang dahil sa takot. Gusto ko na manumbalik ka sa Panginoon dahil nakita mo ang Kanyang kagandahan na mahirap iwanan Di ba? He who gives the hunger and the thirst is the one who will satisfy us also. Naalala niyo ang sabi ng Panginoon? I am the bread of life. He who comes to me will no longer hunger, and he who believes in me will no longer thirst. Ganun po yun. Okay? My second conclusion is this. When we are satisfied in Christ, then we worship Him outwardly through acts of love, doing everything for His glory. Kaya pala sinabi doon sa Romans chapter 12, verse 1, yung tinatawag acceptable worship. Kaya pala sinasabi yung worship. Bagamat practical ang gagawin nila doon, kasi lahat daw po ng mga practices natin o ginagawa sa panlabas dapat nagmumula sa puso dahil nakasumpong tayo ng habag sa Diyos, kahabagan naman natin ang iba. Do the acts of love. At in doing that, we are doing it for the glory of the Lord. And that is worship. Di ba? Yan pong ibig sabihin yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo at the outset of this preaching, sabi ko sa inyo, this is very liberating. Bakit? Ito, pansinin niyo ang verse na ito. Therefore, 1 Corinthians 10:31, therefore, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Pagkain, pag-inom, hindi yung pag-inom ng alak, kung pag-inom ng tubig, the simplest things that we are doing every day, ito raw ay gawin natin sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Ginagawa natin ito para hangaan ang Panginoon. At dahil humahanga tayo sa Kanya, ito ginagawa natin. So kahit ng maliit na mga bagay yan. And of course, when we do acts of love, huwag na natin gayahin yung mga tao na nagbigay sa kanyang kapwa, pagkatapos nagpalitrato, pinalagay sa Facebook o nilagay sa YouTube. Huwag niyan yung gayahin yun. But Christians must be doing acts of love na nagmumula sa satisfaction niya sa Panginoon. You're overflowing with joy, so it doesn't matter if you would lose some of your material things in order to share that to others. And that is what had happened doon sa Macedonian Christians, doon sa 2 Corinthians chapter 8. So mga kapatid, ang sinasabi ko po sa inyo, this is the true worship. The essence is satisfaction in God. The expression of that worship is acts of love. Na kahit na naglalaba ka, halimbawa, ng mga damit ng mga anak mo, at ginagawa mo ito dahil pagsamba ito sa Panginoon. Hindi ka agrabyado, ginagawa mo ito dahil pinalakas ka ng Panginoon. Binigyan ka ng pribilehyo para paglingkuran mo ang mga anak mo. And so, you are doing it for the glory of the Lord. Pero kung reklamo ka ng reklamo, gumagawa ka ng isang bagay, reklamo ka ng reklamo, nothing yun. Nothing. Meaning, you are not enjoying God. And because you are not enjoying God, you do not enjoy serving. That's true. Tama yun. So, sana po mga kapatid at mga kaibigan, makita po natin dakilang katotohanan na ito. Hindi po napahina ang pagsasamba ng mga tunay na mananampalataya dahil sa COVID-19. Lalong napalakas, lalong napasigla, lalong naparating o lalong lumaganap, napalaganap sa maraming mga tao. Sana ganun ang mangyari sa bawat isa sa atin.